Ngayon na nga lang ako nakahanap ng matinong lalaki, makakahati ko pa pala ang hindi ko alam kung saan magsisimula, pero siguro dito na lang. Sa katotohanang 25 na ako, pero parang bata pa rin sa mata ng mundo, lalo na sa mata ng sarili kong nanay. Simulat sa pool kami lang dalawang magkasama sa buhay. Walang ama sa mga alaala ko. Wala akong naaalalang boses, yakap o anino ng lalaking dapat sanay nagpakilala sa akin kung paano mahalin ang sarili ko bilang babae. Iniwan kami ng papa ko nung sanggol pa lang ako. Hindi ko alam ang buong istorya at kahit ilang beses ko nang tinanong si mama, lagi niyang sinasabi, hindi na importante yon. Pero alam ko, kahit hindi niya aminin, may sugat na hindi kailanman tuluyang gumaling. Si Mama, 45 years old na ngayon. Pero kung titignan mo siya, aakalain mong nasa early 30s lang. Makinis pang balat, mahilig mag-ayos, marunong makisabay sa uso, at higit sa lahat, marunong lumande. Hindi yun lantaran, hindi bastos. Yung tipong titigan, tawa, biro, pa-cute. Yung klase ng babae na kayang pababain ng guard ng kahit sinong lalaki sa isang ngiti lang. Lumaki akong nakikita siyang mag-isa, pero hindi kailanman mukhang malungkot. Marami siyang kadate, iyan ang alam ko. May mga lalaking sinusundo siya, may mga bulaklak minsan, may mga gabing uuwi siyang may ngiting hindi ko maintindihan. Pero kinabukasan, parang walang nangyari. Walang lalaking tumagal, walang pinakilala, walang naging kami. Kapag tinatanong ko siya noon kung bakit ayaw niyang mag-boyfriend, lagi niyang sagot, masaya na ako, ayoko nang masaktan ulit. Kaya siguro lumaki akong takot din sa commitment, kahit hindi ko agad napansin. Ako sa edad kong 25, hindi pa rin ako bumubukod. Hindi dahil hindi ko kaya, kundi dahil sanay na kami sa isa't isa. Parang magkapatid na magkaibigan. Sabay kumain, sabay manood ng series, sabay mamili ng damit. Minsan nga mas mukha pa siyang ate ko kaysa nanay. Pagdating sa relasyon, hindi ako swinerte agad. Ang una kong boyfriend, ka-age ko lang. Masaya sa umpisa, pero kalaunan, puro immature na away, selosan na walang basihan, pangarap na hindi tugma. Doon ko napagtanto na hindi sapat ang kilig. Kailangan ng direksyon. Kailangan ng lalaking alam kung saan siya papunta. Kaya nang makilala ko siya, ang kasalukuyan kong boyfriend, ibang-iba. 37 years old, may trabaho, may prinsipyo, may paninindigan. Hindi siya palaging sweet, pero consistent. Hindi siya mahilig sa flowery words, pero ramdam mo ang respeto. Hindi siya basta-basta nadadala ng emosyon, at yun ang hinahanap ko. Sa unang pagkakataon, naramdam kong ligtas ako. Kinakabahan ako nung araw na ipapakilala ko siya kay mama. Hindi dahil mahigpit si mama, kabaliktaran pa nga. Pero sanay akong hindi siya interesado sa mga lalaki sa buhay ko. Ilang beses na akong nagpakilala ng matinong lalaki dati at pare-pareho lang ang reaksyon niya. Polite pero malamig. Walang follow-up questions, walang curiosity. Kaya nagulat ako. Sobrang nagulat ako. Nung una medyo masungit siya. Typical na protective mom vibe. Tahimik lang, nagmamasid. Pero nang banggitin ko ang edad ng boyfriend ko, 37, parang may switch na biglang naon. Nag-iba ang aura niya. Biglang naging madaldal. Biglang naging maalaga. Biglang may interes. Pinaghanda niya ng paboritong ulam. Pinagbabaunan pa pauwi.
Tinatanong tungkol sa trabaho, pamilya, paniniwala sa buhay, paboritong pagkain, mga hilig, lahat. Habang nakaupo ako nun, nakikinig, may unti-unting kumikirot sa dibdib ko. Hindi ko maipaliwanag noon kung bakit, pero may mali. Hindi ko palang alam kung gaano kalala. Habang tumatagal, napapansin ko na mas masaya sila kapag magkasama. Mas maraming tawa, mas malalim na usapan, mas natural. Parang ako pa ang bisita sa sarili kong relasyon. Isang gabi hindi na ako nakatiis. Kinausap ko muna si Mama. Diretso kong tinanong kung ano ang nararamdaman niya. Akala ko tatawa lang siya at sasabihing nag-o-overthink ako. Pero hindi. Umiyak siya. Sa unang pagkakataon sa buong buhay ko, humingi ng pabor ang mama ko sa akin. Sabi niya, "Anak, ngayon lang ulit ako nakaramdam ng ganito. Matagal na akong mag-isa. Pakiramdam ko, mas magkakaintindihan kami." Parang may bumagsak na pader sa loob ko. Akala ko doon na matatapos, pero hindi pa pala. Tinanong ko ang boyfriend ko. Hindi ako sumigaw, hindi ako nagalit, tahimik lang akong nagtanong. Kung hindi ako nag-e-exist, kung hindi mo ako nakilala, may chance bang ligawan mo si Mama? Matagal siyang natahimik. Tapos sumagot siya ng, "Oo." Sa isang iglap gumuho ang lahat ng pinanghawakan ko. Hindi pala ako pinili dahil ako. Nandoon lang ako sa pagitan nila. Ngayon, gabi-gabi akong gising. Iniisip ko, ako ba ang selfish kung hindi ako magpaparaya? Ako ba ang masama kung ipaglalaban ko ang relasyon ko? O ako ba ang hadlang sa kaligayahan ng babaeng nagsakripisyo ng lahat para sa akin? Gusto kong sumaya si Mama. Matagal ko nang hinihiling yun. Pero hindi ko inakala na sa boyfriend ko niya yun mahahanap. Ngayon na lang ako nakahanap ng matinong lalaki. Makakahati ko pa pala ang sarili kong nanay.